Sa unang season, paulit-ulit na nalagay sa matinding panganib si Gina ng palibutan at tugisin siya ng isang grupo ng mga taksil at malulupit na asasin. Matapos lamang ang sunod-sunod na matitinding labanan na nagbigay ng kaba sa mga manonood, nagawa niyang mapaatras ang mga walang awang mamamatay tao. Nang nagsisimula ng bumalik sa normal ang lahat, biglang lumitaw ang kanyang tiyuhing si James na matagal nang inakalang patay habang puno ng sugat ang katawan. Tila katatapos lamang ni James sa isang nakamamatay na labanan laban sa pinuno ng mga kalaban na si Blake. Gayunpaman, buhay pa rin si Blake at nangakong babalik upang maghiganti, anuman ang mangyari. Nagsimula ang lahat sa pagbabalik sa sandaling nagpanggap na patay si James sa harapan ni Gina. Ang bangkay na nakita niya ay isa lamang peking katawan na ginamit upang linlangin ang organisasyong Babylon. Noong gabing iyon, palihim na tinipon ni James ang kanyang mga pinakamalalapit na kasamahan sa isang nakatagong base. Naroon ang lahat ng pamilyar na mukha. Kabilang sa kanila ang pulis na si Jin-woo, ang lalaking nagdala kay Gina upang kilalanin ang bangkay ng kanyang tiyuhin. Naroon din si Brian, ang naging guro ni Gina. Kasama rin nila si Brother, na nawalan ng isang braso matapos isugal ang kanyang buhay upang iligtas si Gina mahigit 10 taon na ang nakalipas. Nang makumpleto ang buong grupo, opisyal na ipinahayag ni James na nahulog na sa kanilang bitag ang Babylon. Mayroon silang eksaktong 62 oras upang isagawa ang operasyon. Ang headquarters ng Babylon ay mahusay na itinago bilang isang ordinaryong pabrika ng bigas. Gayunpaman, patag at lantad ang buong lugar sa loob ng 1 kilometrong radius. Kahit ang pinakamaliit na galaw ay agad na matutuklasan ng security forces. Halos imposibleng pasukin ang lugar. Sa loob lamang ng ilang sandali, pinabagsak ang drone na ipinadala ng grupo ni James upang siyasatin ang paligid. Pinatunayan nito kung gaano kahigpit at nakakatakot ang defensive system ng lugar. Sa katunayan, nasa malalim na bahagi ng ilalim ng lupa ang pangunahing base ng Babylon. 24 na oras itong binabantayan ng 76 na elite gunmen at isang malaking anti-aircraft cannon. Malinaw na ang direktang pagsalakay sa base ay katumbas ng kusang paglalagay sa kanilang sarili sa kamatayan. Gayunpaman, ipinaliwanag ni James na hindi si Blake ang tunay nilang target, kundi ang server system na naglalaman ng lahat ng lihim na record ng Babylon. Kabilang sa mga datos ang mga intelligence operation, pagkidnap, pagpatay, at lihim na pakikipagkalakalan ng armas sa North Korea. Sa mga bansang winawasak ng civil war, handang magbenta ng armas ang Babylon sa parehong government forces at rebel groups. Palihim din nilang minamanipula ang mga military coup upang kumita. Nakaimbak sa server ang buong listahan ng kanilang mga kliyente, mga top secret na impormasyon, at mga ebidensyang nagpapatunay na daan-daang sibilyan ang pinatay ni Blake. Kapag nakuha ng grupo ni James ang mga mapaminsalang record na yon, maaari nilang pilitin ang Babylon na huwag makialam sa kanilang labanan. Sa ganoong paraan, makapagtutuon ang buong grupo sa pagpuksa kay Blake. Kapag nagawa nila yon, saka lamang magkakaroon si Gina ng tunay na payapang buhay. Ganap na nakahiwalay at nakalubog sa tubig ang server system. Dahil dito, halos imposibleng pasukin yon sa pamamagitan ng remote hacking. Gayunpaman, nakatuklas si James ng isang malaking kahinaan sa sistema. Eksaktong 3:00 ng hapon araw-araw, itinataas ang server mula sa tubig para sa regular na inspeksyong tumatagal ng eksaktong 20 minuto. Iyon lamang ang pagkakataong maaari silang kumilos. Dahil hindi sila maaaring magdala ng kagamitan at armas sa mga security checkpoint, nagpasya si James na direktang pasukin ang armory ng Babylon at kunin mula sa loob ang lahat ng kakailanganin nila. Ang pinakamahalaga nilang target ay isang uri ng maliit na bunker-busting explosive na kayang sirain ang mga lubhang pinatibay na pader. Upang makagawa ng daan papasok sa headquarters ng Babylon, tinarget ni Brother si Kim, ang pinuno ng security team. Nagsimulang magpadala si Brother ng sunod-sunod na mensahe sa cellphone ni Kim. Kabilang dito ang alok para sa isang nakaka-relax na message service at impormasyon tungkol sa isang stock na sinasabing malapit ng tumaas ng husto ang halaga. Gaya ng kanilang inaasahan, agad na pinindot ng Kim sa perang si Kim ang link. Iyon mismo ang hinihintay ni Brother. Mabilis niyang nahack ang cellphone ni Kim at matagumpay na kinopya ang isang high-level access card. Pagkatapos, agad na sinimulan ng grupo ang pagpipintura sa isang truck. Ginawa nila itong garbage collection vehicle ng sanitation company, ang tanging sasakyang pinapayagang dumaan sa security gate. Upang malinlang ang X-ray scanning system, binalutan nila ng espesyal na protective film ang loob ng mga basurahan. Karaniwang ginagamit ang material na yon sa mga stealth fighter jet ng Estados Unidos. Malinaw na hinati-hati ang kanilang mga tungkulin. Si Brother ang papasok sa internal network at magpapahinto sa surveillance system. Si Brian naman ang inatasang maglagay ng wall-breaching explosives upang makagawa ng daan papasok sa server room. Samantala, personal na haharapin ni James ang pinuno ng mga kalaban na si Blake. Bilang paghahanda sa pagpasok, gumamit si Brother ng 3D printer upang gumawa ng maskarang eksaktong kamukha ni Blake. Ang tanging bahaging hindi nila ganap na magaya ay ang nasirang mata nito. Dahil dito, napilitan si James na magsuot ng sunglasses upang maitago ang pagkakaiba. Sa mismong sandaling iyon, tumawag si Gina upang alamin ang kalagayan ng kanyang tiyuhin. Agad na sinagot ni Jin-woo ang telepono at nagpanggap na ibinabalita kay Gina ang biglaang pagkamatay ni James. Pagkatapos, personal na dinala ni Jin-woo si Gina upang kilalanin ang bangkay ng kanyang tiyuhin. Sa katotohanan, isa lamang itong peking katawan. Habang labis na nagdadalamhati si Gina dahil sa pagkawala ng kanyang tiyuhin, nasa ibang lugar naman si James at naghahanda para sa kanilang pagsalakay. Alam ni James na magsisimula ang kanyang burol sa loob ng susunod na 48 oras. Alam din niyang sa mismong panahong iyon ay tiyak nakikilos ang Babylon laban kay Gina.
Kasabay nito, magkakaroon naman ng pagkakataon ang kanyang grupo upang simulan ang kanilang operasyon. Gaya ng inaasahan, inalok ng pinuno ng Babylon na si Yonghan ang kalbong si Kim ng isang kasunduan. Kailangan niyang pagtaksilan si James at pamunuan ang grupong tutugis kay Gina. Ang kapalit ay isang maletang puno ng pera, isang alok na hindi kayang tanggihan ni Kim. Nang ilabas ni Kim mula sa headquarters ang kanyang mga tauhan, agad ding nagsimulang kumilos ang grupo ni James. Nagpanggap si Jin-woo bilang isang garbage collector at madaling nakalusot sa panlabas na security checkpoint. Ngunit nang bumaba ang truck sa basement, agad na naghinala ang mga gwardiya dahil hindi nila kilala ang mukha ni Jin-woo. Sa pamamagitan ng X-ray scanner, nakita ng mga gwardiya ang mga kahina-hinalang lalagyan kung saan nagtatago sina Brian at Brother. Agad nilang inutusan si Jin-woo na buksan ang isa sa mga lalagyan upang siya satin ito. Sa kabutihang palad, nang buksan ni Jin-woo ang takip ng panlabas na basurahan, agad na kumalat sa buong lugar ang napakatinding amoy ng medical waste. Dahil hindi matiis ang amoy, mabilis na kumumpas ang gwardiya at pinayagang makadaan ang truck. Sa wakas, nakapasok ang grupo sa loading area. Hindi pa man nakakahinga ng maluwag sina Brian, Brother, at Jin-woo, natuklasan nilang naghahanda ng umalis ang isang grupo ng mga asasin upang suportahan ang mga tumutugis kay Gina. Pagkatanggap ng agarang ulat, agad na binago ni James ang plano. Inutusan niya sina Jin-woo at Brian na umalis sa base. Lumabas si Jin-woo upang pangasiwaan ang koordinasyon ng operasyon, habang agad namang nagtungo si Brian upang iligtas si Gina. Dahil dito, ang lahat ng misyong kailangang gawin sa loob ng base ay napunta kay Brother. Mabilis siyang pumasok sa banyo at gumapang sa ventilation system patungo sa bahaging maaari niyang pagdugtungan sa internal network. Hindi nagtagal, matagumpay na napasok ni Brother ang security camera system. Kasabay nito, natukoy niya ang eksaktong lokasyon ni Blake at agad itong iniulat sa kanyang mga kasamahan. Pagkatanggap ng senyas, isinuot ni James ang maskara upang magpanggap bilang si Blake at sinimulan ang operasyon. Ngunit habang dumaraan siya sa pangunahing gate, napansin ng isang gwardiya na may kakaiba. Ayon sa datos ng system, dumaan na sa gate si Blake noong umagang iyon at hindi pa ito lumalabas sa lugar. Nataranta si Brother at inilipat ang tawag ng security team kay Jin-woo upang ito ang humarap sa sitwasyon. Dahil sa mabilis na pag-iisip ni Jin-woo sa gitna ng matinding presyon, matagumpay nilang nalinlang ang pinuno ng security team. Gayunpaman, iginiit pa rin ng isang batang maingat na gwardiya na sabihin ni James ang tamang password. Nang mag-atubili si James at hindi agad makasagot, nagsimulang ilapit ng gwardiya ang kamay nito sa holster. Sa sandaling naging lubhang mapanganib ang sitwasyon, nahanap ni Brother ang password at agad itong sinabi kay James. Dahil dito, matagumpay na nakalusot si James sa security checkpoint. Sa tulong ng detalyadong maskara, madali niyang nalinlang ang robotic guard at dumiretso sa armory. Sinabi niyang dumating siya upang magsauli ng baril, kaya pinapasok siya ng walang anumang hinala. Pagsara ng pinto, agad na sinalakay ni James ang namamahala sa armory at pinabagsak ito. Kinuha niya ang access card ng lalaki at ginamit iyon upang buksan ang imbakan ng mga sandata. Ngunit habang kinukuha ni James ang mga bunker-busting explosive, biglang umalingaw-ngaw ang alarma. Nascan siya ng 2 combat robot at natuklasang isa siyang impostor. Agad silang sumugod at walang tigil na umatake. Sa kasamaang palad, sa mismong sandaling iyon ay nagsimula na ring umahon mula sa tubig ang server system para sa regular na inspeksyon. Sa loob ng ventilation duct, lalo pang kinabahan si Brother dahil hindi pa rin kumikilos si James ayon sa plano. Ngunit wala ng panahon si James upang sumagot sa radyo. Kinailangan niyang ituon ang buong atensyon sa pakikipaglaban sa 2 mapanganib na makina. Napakabilis at napakaliksi ng mga robot. Gawa rin sa purong metal ang kanilang mga katawan. Pagkatapos lamang ng ilang atake, napilitang mabitawan ni James ang kanyang baril. Sa kabutihang palad, nakakuha siya ng isang metal na pinto at ginamit iyon bilang sandata. Mabilis niyang napabagsak ang unang robot. Matapos ang isang matinding labanan, tuluyan din niyang nawasak ang natitirang makina. Narinig ng 2 gwardiya sa labas ang mga putok at agad silang pumasok upang magsiyasat. Ngunit mabilis din silang pinabagsak ni James. Kasabay nito, natapos ang inspeksyon at nagsimulang lumubog muli sa tubig ang server system. Bawat segundo ay unti-unting nawawala ang kanilang mahalagang pagkakataon, ngunit wala pa ring natatanggap na senya si Brother mula kay James. Dahil hindi na siya makapaghintay, isinugal ni Brother ang kanyang buhay at tumalon mula sa ventilation duct. Pinabagsak niya ang isang gwardiya at pinindot ang control button upang pigilan ang server sa paggalaw. Biglang lumitaw ang isa pang gwardiya, ngunit dumating si James sa tamang oras at pinabagsak ito. Doon lamang nakahinga ng maluwag si Brother. Gayunpaman, nagsimula nang mapansin ng security team ng Babylon ang ilang hindi pangkaraniwang pangyayari. Iniulat ng isang gwardiya na nakita niya si Blake sa meeting room. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, nakita niya ang isang taong eksaktong kahawig ni Blake sa ibang palapag. Nang mapagtantong may intruder sa loob ng base, agad na inactivate ng Babylon ang malware scanning software nito. Kasabay nito, nagpakawala sila ng isang grupo ng mga drone upang hanapin ang lugar kung saan umalis ang garbage truck. Hindi nagtagal, natuklasan ng isang drone si Jin-woo. Agad niya itong binaril at pinabagsak. Sa command room, mabilis na nakatanggap sina Yonghan at Blake ng emergency report tungkol sa pagpasok ng mga kalaban. Ngunit bago pa makakilos si Yonghan, isang matinding insidente ang nangyari. Isinampa ni James sa balikat ang isang grenade launcher at nagpaputok, dahilan upang masabog ang malaking bahagi ng pader. Habang gulat pa si Blake sa pagkakita sa isang taong eksaktong kamukha niya, hinubad ni James ang maskara. Pagkatapos, walang tigil niyang pinaulanan ng bala ang mga kalaban.
Nang dumating ang napakaraming reinforcement ng Babylon, inilabas ni James ang isang high-tech shield upang harangin ang mga bala. Inakala ng mga sundalo na matagumpay na nila siyang nabaril, kaya masaya silang lumapit upang tingnan ang kanyang katawan. Ngunit isang malakas na sonic bomb pala ang iniwan ni James. Nang sumabog iyon, napahawak sa ulo ang buong grupo ng mga sundalo at bumagsak sa matinding sakit. Mabilis na tinahak ni James ang hagdan patungo sa itaas na palapag. Makalipas lamang ang ilang minuto, nagkaharap sila ni Blake. Doon opisyal na nagsimula ang isang malupit na labanan sa pagitan ng dalawang elite assassin. Pagkatapos ng humigit kumulang 300 palitan ng atake, unti-unting napunta sa alanganing posisyon si Blake at halos matalo na. Gayunpaman, mahinahon nitong binalaan si James na muli silang magkikita. Pagkatapos, sinadya nitong bumitaw at nahulog sa ibabang palapag upang makatakas. Sa sandaling iyon, may isa pang gwardyang lumitaw, kaya napilitang umatras agad si James. Dahil dito, hindi niya nakumpirma kung buhay pa ba talaga si Blake o namatay na. Kasabay nito, marahas na sumabog ang bombang inilagay ni Brother. Nawasak ang malaking bahagi ng sahig at nabuo ang isang direktang lagusan mula sa basement patungo sa ibabaw. Sa rooftop, hinarangan at pinalibutan si James ni na Yonghan ng kanyang mga tauhan at ng isang grupo ng mga combat robot. Inakala ni Yonghan na hawak na niya ang tagumpay. Ngunit sa isang iglap, biglang sumabog at tuluyang nawasak ang dalawang combat robot. Lumalabas na dumating sina Jin-Woo at Brother sakay ng helicopter upang tulungan ang kanilang kasamahan. Agad na tumakbo si James patungo sa helicopter. Sa kasamaang palad, tinamaan siya ng bala at nahulog sa ibabang palapag. Mabilis na pinaandar ni Brother ang machine gun at pinigilan ang buong grupo ng mga gwardiya. Nang tuluyan nang makaalis ang helicopter sa lugar, napagtanto ni Yonghan na buhay pa si James. Wala siyang nagawa kundi tumayo sa matinding galit at panooring makatakas ang kanyang kalaban. Samantala, bahagya lamang na nagawa ni Gina na mapaatras ang grupo ng mga assassin na nagtungo sa kanilang bahay upang tugisin siya. Habang nakatulala siyang nakaupo at nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang tiyuhin, biglang dumating ang isang taxi. Mula rito ay bumaba si James na matagal na niyang inakalang patay. Bagaman mukhang sugatan at pagod si James, ligtas naman siya. Agad na tumakbo si Gina patungo sa kanya at ilang ulit na sinuntok ang kanyang tiyuhin upang mailabas ang galit. Ngunit marahan lamang siyang niyakap ni James at sinubukang pakalmahin. Samantala, isang babaeng Hapon ang nakatanggap ng impormasyon tungkol kay James. Nang makita niya ang pangalan nito, ilang segundo siyang natigilan sa matinding pagkagulat. Noong gabi ring iyon, sabay-sabay na nagtungo sa bahay ni James ang isang grupo ng mga mercenary ng Babylon at ilang robotic hunting dog. Gayunpaman, napakatahimik ng paligid at walang sinumang lumitaw. Alam ni Blake na hindi basta mananatili si James sa loob ng bahay. Hinala niyang nagtatago lamang ito sa malapit at pinagmamasdan ang bawat galaw nila. Sa kabila nito, galit na inutusan ni Yonghan ang kanyang mga tauhan na halughugin ang buong lugar. Winasak ng mga sundalo ang ilang bahagi ng bahay. Sa huli, natuklasan nila ang isang lihim na lagusan sa likod ng banyo. Natuwa sila dahil inakala nilang sa wakas ay natagpuan na nila ang kanilang target. Ngunit nang lumapit ang buong grupo, biglang sunod-sunod na tumunog ang isang warning device. Mula sa malayo, itinaas ni James ang kanyang sniper rifle at naghanda upang barilin si Yonghan. Gayunpaman, napansin niyang may espesyal na bulletproof glass ang sasakyan nito. Hindi kayang tumagos ng bala mula sa ganoong kalayuang distansya. Sa huli, wala siyang ibang magawa kundi palampasin ang pagkakataong umatake. Kalaunan noong gabing iyon, nagkaroon ng tapat na pag-uusap sina Gina at James. Inamin ni James na ang lahat ng kanyang ginawa, kabilang ang pagbubukas ng tindahan, ay para lamang protektahan ang kanyang pamangkin. Ngunit sinabi ni Gina na palagi nitong sinasabing nais siyang protektahan, samantalang patuloy pa rin itong tumatanggap ng pera mula sa pagbebenta ng armas sa mga assassin at mercenary. Pagkatapos, ginagamit ng mga taong iyon ang mismong mga sandata upang pumatay ng iba. Inamin ni James na iyon ang malupit na mundong kanyang ginagalawan. Labis siyang nahihirapan dahil kahit ginawa na niya ang lahat, patuloy pa ring napapalibutan ng panganib ang buhay ni Gina. Hindi kailangan ni Gina ang mga walang kabuluhang paghingi ng tawad. Sinabi niyang ayaw na niyang magkaroon ng anumang kaugnayan sa marahas na mundong ginagalawan ng kanyang tiyuhin. Alam ni James na hindi na niya mababago ang desisyon ni Gina. Dahil dito, binigyan niya ito ng handgun, ilang magazine ng bala, at mga bagong dokumento ng pagkakakilanlan. Ayon sa mga dokumento, gagamitin ni Gina ang bagong pangalang Karen upang magsimula ng sariling buhay. Bago tuluyang umalis si Gina, mabilis siyang hinabol ni Brother. Binigyan siya nito ng isang cellphone, USB drive at backpack. Pinaalalahanan din siya ni Brother na buksan lamang ang mga iyon kapag nag-iisa na siya. Tinanggap ni Gina ang mga gamit, ngunit binalaan niya sina Brother at James na hindi niya sila patatawarin kapag nalaman niyang may mga nakatagong kamera o listening device sa bago niyang tahanan. Mabilis na lumipas ang panahon at natapos ang isang taon. Namuhay na si Gina ng tahimik sa isang liblib na isla gamit ang kanyang bagong pagkakakilanlan. Patuloy pa rin siyang tumatakbo tuwing gabi upang mapalakas ang kanyang katawan. Gayunpaman, hindi pa rin siya pinakakawalan ng nakakatakot na mga alaala ng nakaraan. Gabi-gabi siyang binabagabag ng mararahas na bangungot. Sa araw, namuhay si Gina bilang isang ordinaryong manggagawa. Masipag siyang nauupong kasama ang matatandang residente ng isla upang mag-ayos ng mga lambat sa pangingisda. Gayunpaman, bihira siyang magsalita at palaging nananatiling hiwalay sa kanilang mga usapan. Sa tuwing tumatalikod at umaalis si Gina, nagsisimulang pag-usapan siya ng mga matatanda. Napansin nilang halos hindi siya nakikipag-usap sa sinuman at gabi-gabing tumatakbo na para bang may humahabol sa kanya.
Sa kabila ng mga sinasabi nila, tunay pa ring nagmamalasakit kay Gina ang matatandang babae. Binigyan nila si Eugene ng isang kahon ng sea pineapple pastry at hiniling na dalhin iyon kay Gina. Labis na nahiya si Eugene, ngunit nag-aatubili pa rin siyang pumayag. Habang papunta roon, paulit-ulit niyang sinanay ang mga salitang sasabihin upang makagawa ng magandang impresyon kay Gina. Pagdating sa harapan ng gate, ilang ulit niyang pinindot ang doorbell, ngunit walang lumabas upang pagbuksan siya. Sa sandaling iyon, biglang nagising si Gina mula sa isang bangungot at napasigaw. Nang marinig ni Eugene ang kakaibang tunog, nag-alala siya at isinugal na umakyat sa bakod upang makapasok sa loob. Ngunit hindi basta-bastang mapapasok ng sinuman ang bahay ng pamangkin ng isang asasin. Pagkalapag ni Eugene sa lupa, agad niyang na-activate ang bitag na inilagay ni Gina sa bakuran. Mabilis na lumabas si Gina upang tingnan ang nangyayari. May hawak na siyang baril at nanatiling lubhang alerto. Walang nagawa si Eugene kundi pa ulit-ulit na humingi ng tawad dahil sa pag-akyat sa bakod ng walang pahintulot. Nang makita ang malamig na ekspresyon ni Gina, hindi na siya naglakas loob na magtanong pa. Tahimik na lamang siyang umalis sa lugar. Pagkalabas niya, saka lamang napansin ni Eugene na lubhang nakahiwalay ang bahay ni Gina. Walang tao sa kalsadang patungo roon at napakaraming surveillance camera ang nakakabit sa paligid. Mula nang maranasan ang nakakatakot na paghabol noon, hindi na kailanman ibinaba ni Gina ang kanyang pagbabantay. Samantala, balisang naghihintay kay James sa isang restaurant ang abogado ng Babylon na si Attorney Jiang. Ngunit hindi personal na dumating si James. Tinawagan lamang niya ang telepono ng restaurant at ipinadala kay Attorney Jiang ang listahan ng mga mercenary ng Babylon na nakatambang sa iba't ibang bahagi ng gusali. Agad na namutla si Attorney Jiang nang mapagtantong matagumpay na napasok ni James ang server ng Babylon. Nasa kanya na ngayon ang lahat ng top secret na dokumentong konektado sa pinakamadilim na operasyon ng organisasyon, kabilang ang pagpatay sa punong ministro ng Cambodia. Sinabi ni James na makikipag-ugnayan lamang siyang muli kapag nagpakita ang Babylon ng tunay na kagustuhang makipagkasundo. Gulat na tumayo si Attorney Jiang at umalis sa restaurant. Ngunit pagpasok niya sa kanyang sasakyan, natuklasan niyang matagal nang nakaupo si James sa likurang upuan. Nataranta si Attorney Jiang at paulit-ulit na iginiit na wala siyang anumang alam tungkol sa mga asasin na naghihintay sa loob ng restaurant. Sinabi ni James na alam na niya kung sino ang nag-utos sa mga asasin na isagawa ang pananambang. Pagkatapos, inilatag niya ang kanyang mga kondisyon para sa permanenteng tigil putukan. Mula sa sandaling iyon, hindi na maaaring galawin ng sinumang miyembro ng Babylon si Gina o ang sinumang may kaugnayan kay James. Kapag tinanggap ng Babylon ang mga kondisyon, mananatiling lihim ang lahat ng impormasyong nasa server. Ngunit kapag nagtamo si Gina ng kahit pinakamaliit na sugat, ilalabas ni James ang lahat ng datos at ilalantad sa buong mundo ang madilim na mukha ng Babylon. Bilang patunay ng kanyang katapatan, nagpasya si James na pansamantalang isara ang kanyang website nang walang takdang panahon. Bago umalis, binati rin niya si Attorney Jiang sa kamakailang pagsilang ng anak nito. Ang pagbating iyon ay isa ring tahimik na babala na alam ni James ang bawat detalye tungkol sa personal na buhay ng kanyang kalaban. Samantala, tuluyang nagulo ang internal operations ng Babylon. Nagpasya ang mga nakatataas na ipadala si Kusanagi, ang pinuno ng East Asia Division, upang personal na ayusin ang krisis. Opisyal na tinanggal si Yong Han sa kanyang posisyon matapos siyang malampasan ni James sa loob ng isang buong taon. Dahil sa kanyang kabiguan, bumagsak ng kalahati ang kita ng organisasyon at umabot sa pinakamababang antas ang reputasyon ng Babylon. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Blake at malupit na pinabagsak ang ilan sa mga tauhan ni Kusanagi bilang pagpapakita ng kanyang lakas. Hindi na tinag si Kusanagi. Agad niyang binigyan si Blake ng isang misyon at inutusang hulihin ng buhay si James, anuman ang mangyari. Samantala, nang bumalik si Yong Han sa kanyang apartment building, tinambangan siya ng isang asasin sa loob ng elevator. Hindi madaling kalaban si Yong Han at buong bangis siyang lumaban. Gayunpaman, napatay pa rin siya sa huli. Lumalabas na si Kusanagi ang nagpadala sa asasin. Matapos iulat na natapos na ang misyon, nakihalo ang asasin sa mga tripulante ng isang cargo ship at naghintay ng susunod na utos. Samantala, nasira ang cellphone ni Gina, kaya napilitan siyang pumunta sa lungsod upang bumili ng bagong device. Nang malaman ni Eugene na aalis si Gina sa isla, mabilis niyang ibinigay ang kanyang numero at sinabing tawagan lamang siya kapag kailangan niya ng tulong. Nagbiro pa si Eugene na kapag hindi naabutan ni Gina ang ferry pabalik sa isla, isang tawag lamang ang kailangan niya. Agad niyang ilalabas ang kanyang bangka at personal siyang susunduin. Pagdating sa lungsod, agad na nagtungo si Gina sa isang Thai restaurant upang alamin kung nasaan ang kanyang gurong si Brian. Gayunpaman, hindi niya ito natagpuan. Sa halip, muling lumitaw sa kanyang isipan ang mukha ni Seongjo, ang lalaking madalas niyang makita sa kanyang mga bangungot. Habang malalim ang kanyang iniisip, biglang napansin ni Gina na pumasok din sa restaurant ang lalaking nakasabay niya sa bus. Agad siyang nakaramdam ng panganib. Mabilis na umalis si Gina habang malakas ang ulan. Gaya ng kanyang kinatatakutan, tahimik siyang patuloy na sinundan ng lalaki. Sinadya ni Gina na lumiko sa isang liblib na eskinita. Pagkatapos, bigla siyang sumugod at sinipa ang lalaki hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Ngunit isa lamang palang malaking hindi pagkakaunawaan ang lahat. Pumasok lamang ang lalaki sa restaurant dahil kakilala niya ang may-ari. Sinundan niya si Gina upang isauli ang cellphone na naiwan nito. Tulalang napaupo si Gina sa lupa. Sa kanyang isipan, muling lumitaw si Seongjo at kinutya siyang katulad ng kanyang tiyuhing si James. Sinabi nitong isinilang si Gina na may likas na instinct ng isang mandirigma. Ayaw nang harapin ni Gina ang hallucination, kaya malamig niyang inutusan si Seongjo na mawala sa kanyang isipan.
Dahil lalong lumala ang panahon, kinansela ang lahat ng biyahe ng ferry. Wala nang ibang magawa si Gina kundi tawagan si Eugene at humingi ng tulong. Hindi siya pinaghintay ng matagal ni Eugene. Mabilis na dumating ang kanyang bangka sa pantalan. Tinawid niya ang malalakas na alon at ibinalik si Gina sa isla sa gitna ng madilim na gabi. Dahil alam niyang buong araw nang hindi kumakain si Gina, naghanda si Eugene ng ilang pastry at soft drink para sa kanya. Naantig sa pagmamalasakit nito, nagtatakang tinanong ni Gina kung bakit hindi siya kinuwestiyon ni Eugene tungkol sa bitag sa kanyang bakuran. Ipinaliwanag ni Eugene na nauunawaan niyang may sariling pinagdaraanan ang bawat tao. Ayaw rin niyang lalo pang gawing komplikado ang buhay ni Gina. Sa mismong sandaling iyon, biglang paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena. Mabilis na lumapit ang Coast Guard at sinenyasan silang ihinto ang bangka upang siyasatin kung may dala silang mga iligal na gamit. Nataranta si Eugene at agad na pinatay ang makina. Hiniling niya kay Gina na pansamantalang hawakan ang manibela bago mabilis na bumaba sa ibabang kabin. Doon, inilabas ni Eugene ang isang nakatagong cargo container. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya sinasadyang mabitawan iyon. Agad na nagkalat sa harapan nila ang lahat ng iligal na sandatang nakatago sa loob. Dahil wala nang ibang paraan, mabilis niyang itinapon sa dagat ang lahat ng armas upang mawala ang ebidensya. Sa sandaling iyon, nakita ni Gina na may dumating na mensahe sa cellphone ni Eugene. Tinatanong ng nagpadala kung kailan maihahatid ang package. Ang higit na nakatawag sa pansin ni Gina ay ang pangalang nakalagay sa nagpadala, A Shop for Killers. Samantala, sa base ni James, nagmamadaling pumasok si Brother at nagdala ng balitang ikinagulat ng buong mundo ng mga asasin. Isang espesyal na bounty ang inilabas at direktang target nito si Gina. $2 milyong ang gantimpala at buo itong babayaran sa cash. Malinaw na hindi kailanman binalak ng kanilang mga kaaway na pabayaan sina Gina at James. Samantala, isang babaeng asasin ang nagkunwaring waitress upang iligtas ang isang VIP na bihag sa loob ng isang silid sa hotel. Ngunit pagdating niya sa harapan ng pinto, agad siyang hinarang ng 2 mercenary. Maingat siyang kinakapan ng isa sa kanila, ngunit hindi nito natuklasan ang totoong sandatang mahusay niyang itinago sa ilalim ng food cart. Matapos makumpirmang wala siyang dalang anumang mapanganib, hindi pa rin siya pinayagang pumasok ng 2 gwardiya. Sa halip, sila mismo ang nagtulak sa service cart papasok sa silid. Sa mismong sandaling bumukas ang pinto, mabilis na sinuri ng babaeng asasin ang sitwasyon sa loob. Sa loob lamang ng ilang segundo, napansin niyang higit na mas marami ang mga bihag kaysa sa kanilang inaasahan. Hindi lamang ang Japanese VIP ang naroon. Mayroon ding mga bihag mula sa South Korea at iba pang mga bansa. Dahil masyadong komplikado ang sitwasyon, napagtanto niyang napakalaki ng posibilidad na mabigo sila kapag agad siyang kumilos. Dahil dito, pansamantala niyang isinantabi ang orihinal na plano. Gayunpaman, para sa kanyang mga nakatataas, ang pangunahing prioridad ay ang pagliligtas sa Japanese VIP. Dahil dito, nagpasya pa rin si Kusanagi na ipagpatuloy ang operasyon. Kahit paulit-ulit siyang binalaan ni Quentin sa radyo, pinili pa rin ni Jacob na sundin ang utos. Mabilis niyang pinabagsak ang 2 gwardiya sa harapan ng pinto. Ngunit nang buksan ni Jacob ang silid, isang bombang nakahanda ng sumabog ang bumungad sa kanya. Umalinggaw ang malakas na pagsabog, dahilan upang agad na mapagtanto ni Quentin na tuluyan ng lumampas sa kanilang kontrol ang sitwasyon. Mabilis niyang inilabas ang kanyang baril, itinali iyon sa kanyang hita, at buong lakas na binuksan ang pinto ng elevator upang makaakyat palabas. Nang makita niyang buhay pa si Jacob, saka lamang nawala ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa siya makalapit upang iligtas ito, biglang may humarang sa kanyang daraanan. Ang taong iyon ay si James. Dahil sa hindi inaasahang pagkikita, sa unang pagkakataon ay mabilis na tumibok ang puso ni Quentin, na karaniwang malamig at walang ipinapakitang emosyon. Mabilis na dinala ni James ang sugatang si Jacob sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos, naghagis siya ng smoke grenade sa loob ng silid. Inakala ng lahat na tuluyan ng napatay ang mga kalaban. Ngunit makalipas lamang ang isang segundo, biglang lumitaw ang 2 mercenary na matagal nang nagtatago. Bawat isa sa kanila ay humawak ng isang bihag. Sa kabila ng mapanganib na sitwasyon, nanatiling kalmado si James. Sa panlabas ay nagpanggap siyang sumusuko, ngunit palihim niyang sinenyasan si Quentin upang sabay silang kumilos. Matapos nilang malutas ang krisis, opisyal na nagpakilala sa isa't isa sina Kusanagi at James. Dahil sabay nilang hinarap ang panganib at kamatayan, unti-unting nagkaroon ng magandang impresyon si Quentin kay James, lalo na dahil siya ang nagligtas sa kanyang kasamahan. Nais sana niyang yayain si James na uminom, ngunit magalang itong tumanggi at sinabing mayroon pa siyang kailangang tapusing misyon. Mula sa araw na yon, malalim nang nakaukit sa puso ni Quentin ang pangalan ni James. Palagi niyang hinihintay ang pagkakataong muli silang magkita. Ngunit hindi niya inaasahang magaganap ang kanilang muling pagkikita sa isang napakasalimuot na sitwasyon. Inutusan siya ng organisasyon na pumunta sa South Korea upang patayin sina James at ang pamangkin nitong si Gina. Gayunpaman, bago siya makaalis patungong South Korea, kailangan muna niyang tapusin ang kasalukuyang misyon. Sa pagkakataong iyon, ang kanyang target ay isang dayuhang lalaki. Ginamit ni Quentin ang kanyang magandang anyo upang madaling maakit ang lalaki patungo sa banyo. Nang tuluyan na itong mawalan ng pag-iingat, bigla siyang kumilos. Ginamit niya ang isang lubid upang higpitan ang lieg ng lalaki at pinadapa ito sa sahig. Ang tunog ng pakikipagbuno ay mabilis na nakatawag sa pansin ng 3 babaeng nasa kalapit na banyo. Upang hindi mabunyag ang nangyayari, agad na sumigaw si Quentin ng malakas at dramatiko. Dahil dito, inakala ng mga tao sa labas na nagtatalo lamang ang dalawa tungkol sa trabaho.
Makalipas lamang ang ilang segundo, tuluyan nang hindi gumalaw ang lalaki at natapos ang misyon. Pagkatapos, inilabas ni Quentin ang kanyang cellphone at maingat na sinuri ang lahat ng impormasyong may kaugnayan kina James at Gina. Para sa operasyong ito, ipinadala ni Kusanagi ang isang elite assassin team na pamumunuan ni Quentin. Kapansin-pansing kabilang din si Jacob sa grupo. Makalipas ang isang araw, matagumpay na nakarating ang buong grupo sa isang airport sa South Korea. Habang nasa biyahe, labis na nainis si Quentin sa malamig na pagtrato ni Jacob kay James. Kung hindi agad kumilos si James noong nakaraan, tiyak na namatay na sana si Jacob sa pinangyarihan. Alam ni Jacob na iniligtas ni James ang kanyang buhay. Gayunpaman, para sa kanya, matagal nang nabayaran ang utang na loob na iyon. Magkaibang panig na sila ngayon at ganap nang nagbago ang kanilang mga tungkulin. Pagdating nila sa Korean base ng Babylon, kusang binati ni Quentin ang lahat at bihirang ipinakita ang kanyang palakaibigang panig. Ngunit nang pumasok ang grupo sa changing room, bigla nilang narinig ang tunog ng dumadaloy na tubig mula sa shower room. Nang buksan nila ang pinto, nakita nilang si Blake ang naliligo sa loob. Kusang iniabot ni Quentin ang kanyang kamay upang bumati. Ngunit dahil isa siyang babae, malamig lamang siyang hindi pinansin ni Blake. Pagkatapos, ipinaalam ni Kusanagi sa buong operations team na ninakaw ni James ang server ng organisasyon. Bagaman posibleng igalang ni James ang kasunduan sa tigil putukan at hindi ilabas ang mga datos mula sa server, hindi kayang tanggapin ng Babylon kahit ang 1% posibilidad na kumalat ang kanilang mga lihim. Noon, ang Assassin Shopping Center na itinayo ni James ang isa sa pinakamahalagang pinagmumulan ng kanyang kita. Ngunit sarado na ngayon ang sistemang iyon. Dahil dito, gumawa si Kusanagi ng isang bagong plano. Nagpasya siyang gamitin ang mismong sistemang dating ginawa ni James upang palihim na bumuo ng isang ganap na bagong assassin application. Gagana ang API bilang isang underground marketplace para sa mga armas. Babaguhin ang lahat ng dating patakaran ni James upang maging mas malaya ang paggamit nito. Higit sa lahat, walang makikitang anumang koneksyon sa pagitan ng application at ng Babylon. Ang pinakamalaking kahinaan ni James ay ang kanyang pamangking si Gina. Kapag umabot sa itinakdang bilang ang mga gumagamit ng API, agad na maglalabas ang Babylon ng bounty para sa pagpatay kay Gina. Kapag nangyari iyon, tiyak na mapipilitang lumitaw si James upang protektahan ang kanyang pamangkin. Bukod sa elite assassin team na pinamumunuan ni Quentin, opisyal ding sasali si Blake sa operasyong pagtugis kay James. Bago tuluyang simulan ang misyon, nagpasya si Kusanagi na subukin muna ang katapatan ni Blake. Kapag nagpakita ito ng kahit pinakamaliit na pagsuway sa utos, agad siyang papatayin ng organisasyon nang walang pag-aalinlangan. Sa mga sandaling iyon, 2 criminal gang sa South Korea ang patuloy na naglalaban upang maagaw ang kontrol sa kanilang teritoryo. Ang misyon ni Quentin at ng kanyang grupo ay dalhin si Blake sa gitna ng labanan at tuluyang lipulin ang magkabilang panig. Dahil napakahigpit ng South Korea sa pagkontrol sa mga baril, kailangan nilang gumamit lamang ng mga sandatang pangmalapitan sa operasyong iyon. Habang patuloy na nagtatalo ang dalawang grupo, dahan-dahang umakyat sa entablado si Jacob kasama ang 4 na assassin. Pagkatapos, lumitaw rin sa pasukan sina Blake at isa pang assassin. Habang naguguluhan ng lahat, nagpatugtog si Jacob ng musikang may mabilis at matinding ritmo. Sa pagsisimula ng musika, opisyal ding nagsimula ang isang walang awang pagmassacre. Bagaman mas marami ang mga gangster, wala silang kakayahang lumaban sa mga assassin na dumaan sa matinding pagsasanay. Hindi ito maituturing na isang tunay na labanan kundi isang mabilis at walang kahirap-hirap na paglipol. Gayunpaman, sa buong sagupaan ay nanatili lamang si Blake sa kanyang kinatatayuan at hindi kumilos. Nang direkta na siyang utusan ni Quentin, saka lamang siya nagsimulang lumaban. Sa loob lamang ng ilang sandali, ipinakita ni Blake ang kanyang nakakatakot na lakas, dahilan upang magbago ang tingin sa kanya ni Quentin at ng buong grupo. Ngunit labis ding nainis si Jacob dahil tuluyan nang binaliwala ni Blake ang kanilang taktika at kumilos lamang ayon sa sarili niyang kagustuhan. Alam ni Blake na hindi siya basta palalampasin ng organisasyon sa araw na iyon. Dahil hindi na niya maiiwasan ang kamatayan, nagpasya siyang magsama ng pinakamaraming kalaban bago siya tuluyang mapatay. Nang halos mawalan na ng kontrol ang sitwasyon, biglang iniutos ni Quentin na itigil ang labanan. Nakatanggap kasi sila ng bagong utos mula kay Kusanagi. Upang mahuli ng buhay si James, kailangan nila si Blake bilang isang mahalagang kasangkapan sa operasyon. Sa pagkakataong iyon, hindi na minamaliit ni Blake si Quentin. Kusang iniabot niya ang kanyang kamay at pansamantalang pumayag na makipagtulungan. Samantala, hindi pa nagtatagal mula nang ilunsad ng Babylon ang Peking shopping application nang hindi sinasadyang makita iyon ni Gina sa cellphone ni Eugene. Mula sa sandaling iyon, nagsimula siyang maghinala sa tunay na pagkatao ng binata. Pagbalik sa kanyang bahay, balak sana niyang ipaalam ang lahat sa kanyang tiyuhing si James. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nakita sa surveillance camera si Eugene na nakatayo sa harapan ng kanyang bahay. Nais nitong magpaliwanag, ngunit ayaw nang makinig ni Gina sa anumang sasabihin nito. Nag-impake siya at nagplanong umalis muli. Gayunpaman, matapos pag-isipan ng lahat, nagpasya siyang alamin muna ang tunay na pagkakakilanlan ni Eugene. Binuksan niya ang backpack na inihanda noon ni Dongmin at inilabas ang ilang maliliit na surveillance camera. Palihim niyang inilagay ang mga iyon sa paligid ng bangka at tahanan ni Eugene. Matapos maihanda ang lahat, ini-download ni Gina ang Assassin application. Ngunit nang buksan niya ang login interface, agad siyang natigilan. Bukod sa pagkawala ng kilalang green code system, halos kapareho ng application ang dating sistemang ginawa ni James. Hindi na nag-aksaya ng oras si Gina at agad na nagpadala ng mensahe kay Dongmin upang ipaalam ang kanyang natuklasan. Pagkatapos maipadala ang mensahe, napansin niyang tila naghahanda si Eugene na pumalaot. Dahil dito, palihim niya itong sinundan.
Lumalabas na pupuntahan ni Eugene ang isang matandang kapitan na palihim na nagpapapasok sa South Korea ng mga batang immigrant. Kabilang sa grupo ang isang batang babaeng nasugatan habang tumatawid sa dagat. Upang maiwasan ang problema, malupit na binalak ng matanda na itapon ang bata sa dagat. Ngunit agad na sumugod si Eugene upang iligtas ito. Sinamantala naman ng matanda ang pagkakataon upang salakayin siya mula sa likuran. Sa gitna ng panganib, biglang lumitaw si Gina at sinipa ang matanda hanggang sa bumagsak ito. Pagkatapos, mabilis niyang binigyan ng first aid ang sugatang bata. Pagbalik nila sa Pampang, nakatanggap si Gina ng mensahe mula kay Dongmin. Ayon dito, hindi nila ginawa ang naturang application at kasalukuyan nilang ginagamit ang lahat ng kanilang kakayahan upang matukoy kung saan ito nagmula. Kasabay nito, unti-unting nalaman ni Gina ang katotohanan mula mismo kay Eugene. Palihim nitong dinadala sa South Korea ang mga batang iyon hindi upang kumita, kundi upang tulungan silang muling makasama ang kanilang mga magulang. Maraming working visa sa South Korea ang nagpapahintulot lamang sa mga magulang na makapasok sa bansa, samantalang hindi maaaring sumama ang kanilang mga anak. Dahil dito, ilang ulit na isinapanganib ni Eugene ang kanyang buhay sa dagat upang matulungan ang mga pamilyang muling magsama-sama. Maging ang mga baril na nakita ni Gina na itinapon niya sa dagat ay mga package lamang na ipinakisuyo sa kanya ng kapitan. Mula sa simula, wala talagang alam si Eugene tungkol sa laman ng mga yon. Gayunpaman, hindi pa rin lubos na naniwala si Gina. Upang makumpirma ang tunay nitong pagkatao, kinausap niya ang mga mangingisda sa isla at nagtanong tungkol sa nakaraan ni Eugene. Ang kanyang mga narinig ang tuluyang nagpabago sa tingin niya rito. Lumalabas na ulila si Eugene mula pagkabata. Ang mga taga-nayon ang salit-salitang nag-alaga, nagpakain at nagpalaki sa kanya. Sa loob ng maraming taon, itinuring siya ng mga residente ng isla na parang sarili nilang anak at apo. Dahil sa mga kwentong iyon, nagsimulang maniwala si Gina na maaaring isa lamang talagang mabuting tao si Eugene. Gayunpaman, hindi pa rin malinaw kung ganoon nga kasimple ang buong katotohanan. Sa unang pagkakataon, kusang inimbitahan ni Gina si Eugene sa kanyang bahay upang kumain. Habang mas marami silang oras na magkasama, ibinunyag ni Gina ang lihim na hinahabol siya ng buong mundo ng mga asasin. Pinili nilang maging tapat sa isa't isa. Tinanggal din ni Gina ang lahat ng surveillance camera na palihim niyang inilagay sa paligid ni Eugene. Unti-unting nawala ang distansya sa pagitan nila. Sa huli, mahigpit pa nilang hinawakan ang kamay ng isa't isa na para bang tuluyan na nilang ibinigay ang kanilang tiwala. Ngunit habang nagsisimula pa lamang mabuo ang pagtitiwalang iyon, isang panibagong panganib ang tahimik ng papalapit. Dahil sa napakalaking bounty, isang grupo ng 3 dayuhang asasin ang nagtakda kay Gina bilang kanilang target. Una nilang pinuntahan ang matandang kapitan at pinilit itong sabihin kung saan nakatira si Gina. Noong gabing iyon, kakauwi lamang nina Gina at Eugene nang lumitaw ang mga asasin. Agad na hinila ni Gina si Eugene papasok sa bahay. Binasag niya ang malaking banga sa harapan ng pinto at kinuha ang lihim na remote control na nakatago sa loob. Pagkatapos, dinala niya si Eugene sa secret base sa ilalim ng bahay. Doon lamang nalaman ni Eugene na may matibay na bunker pala sa ilalim ng karaniwang tahanan ni Gina. Wala nang panahon upang magpaliwanag. Maingat na minatyaga ni Gina ang surveillance monitor at naghintay na makapasok ang mga asasin sa saklaw ng kanyang mga bitad. Nang makarating ang isa sa kanila sa tamang lugar, agad niyang inactivate ang bitad. Umalinggaw ang isang malakas na pagsabog at agad na namatay ang asasin. Napakabilis ng mga pangyayari kaya maging si Gina ay hindi agad nakapag-react. Nang sumilip siya upang tingnan ang sitwasyon, si Minhai ang nakita niya. Matagal na itong nawalan ng ugnayan sa kanila. Samantala, ang misyon ni Jacob bilang team leader sa operasyong iyon ay hulihin ng buhay si James. Ngunit tahasang binalaan siya ni Blake na kapag hinarangan niya ang plano nito, papatayin din siya nito ng walang awa. Dapat sana ay ganap na isinalin ang babalang iyon. Ngunit dahil kulang sa kakayahan ng interpreter, hindi nito na iparating ang tunay at buong kahulugan ng sinabi ni Blake. Ayon sa orihinal na plano, si Quentin ang dapat na manguna sa operasyon. Gayunpaman, dahil may espesyal na relasyon si Jacob kay Kusanagi at nag-aalala rin itong maaaring magdalawang isip si Quentin kapag nakaharap si James, sa huli ay ibinigay kay Jacob ang pamumuno. Kapatid ni Quentin si Jacob. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit hinayaan ni Kusanagi ang kanyang kapatid na makipagtulungan sa isang mapanganib na asasin tulad ni Blake na maaaring mawalan ng kontrol anumang oras. Sa tulong ng robotic dog, mabilis na lumapit ang assassin team sa target. Ngunit nang makarating ang robotic dog sa itinakdang posisyon, sunod-sunod na na-activate ang mga nakamamatay na bitag na inihanda roon. Nagpatuloy pa rin sa paglapit ang assassin team. Biglang umalingaw ang isang putok ng baril at nakuha ang atensyon ng lahat. Pagkatapos, isang smoke grenade ang inihagis mula sa kanilang likuran. Mabilis na nabalot ng makapal na usok ang buong lugar. Dahil nawalan sila ng malinaw na paningin, agad na napagtanto ng mga asasin na nahulog sila sa isang ambush. Ngunit huli na ang lahat bago pa sila makakilos. Mabilis na bumaba ang isang drone upang tangayin ang makapal na usok. Gayunpaman, halos nalipol na ang buong grupo. Sa kabilang direksyon, ipinagpatuloy ni Blake at Jacob ang pagpapalibot sa lugar. Nang makakita ang robotic dog ng napakalakas na electromagnetic signal sa paligid, biglang bumukas ang container sa kanilang tabi. Sa isang tingin pa lamang, alam na ni Blake na isa yung bitag na matagal nang inihanda ni James. Sa kabila nito, nagpa siya pa rin siyang pumasok upang siya sa atin yon. Habang nagsisimulang putulin ng robotic dog ang pinto ng container, tahimik nang umakyat mula sa kabilang panig ang isa sa mga kasamahan ni James. Bigla nitong sinalakay ang grupo mula sa itaas. Sa lakas ng pagkakabangga, tuluyang nawalan ng kakayahang lumaban ang interpreter.
Dahil dito, sina Blake at Jacob na lamang ang natirang nagpatuloy sa pagtugis. Pagdating sa isang sangandaan, nagbigay sila ng senya sa isa't isa at naghiwalay upang maghanap. Ngunit ilang hakbang pa lamang ang nagagawa ni Jacob nang biglang sumugod si James mula sa isang tagong sulok. Agad na nakilala ni James na si Jacob ang Japanese agent na minsan niyang iniligtas maraming taon na ang nakalipas. Ang misyon ni Jacob ay hulihin siya ng buhay. Dahil naman sa respeto ni James kay Quentin, wala rin siyang balak na patayin ang kapatid nito. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Blake. Walang pag-aalinlangan nitong sunod-sunod na pinaputukan si James ng 5 beses, malinaw na nais siyang patayin agad. Tinangka ni Jacob na pigilan si Blake. Ngunit hindi nagdalawang isip si Blake at malupit din siyang pinabagsak. Namula ang mga mata ni Kusanagi sa matinding sakit, ngunit mabilis din siyang nakaisip ng isang perpektong plano upang ibunton kay James ang lahat ng kasalanan. Umakyat si James sa bubong ng isang container at sinadyang gumalaw sa mismong harapan ni Blake. Hindi siya tumakas. Sa halip, hinintay niyang kusang umakyat si Blake. Pagkatapos, marahan niyang isinuot ang night vision goggles at pinindot ang switch. Sa isang iglap, tuluyang nagsara ang pinto ng container at nabalot ng kadiliman ang buong loob. Kasabay nito, binaril at pinabagsak ang surveillance drone na lumilipad sa itaas. Agad na inutusan ni Kusanagi ang sniper team na lumipat sa direksyong 10:00 upang harangin ang truck na may kargang container. Sa loob, nagsimula ang matinding labanan ni Blake at James. Napakakumpiyansa ni Blake at naniniwalang kung hand-to-hand combat lamang ang pag-uusapan, hindi kailanman magiging kapantay ni James ang kanyang lakas. Ngunit hindi niya alam na mula pa sa simula ay kontrolado na ni James ang buong takbo ng labanan. Sinadya niyang hayaang matanggal ni Blake ang kanyang night vision goggles. Inakala ni Blake na kapag nakuha niya ang goggles, ganap na niyang makokontrol ang laban sa dilim. Ngunit sa sumunod na sandali, pinasabog ni James ang isang lihim na bombang nakatago sa loob ng goggles. Agad na tinapos ng malakas na pagsabog ang buhay ni Blake. Sa hindi inaasahang paraan, tuluyang namatay ang pangunahing kalaban mula sa unang season. Ang pagkamatay ni Blake ay nangangahulugan ding opisyal nang nabigo ang operasyong pagpatay kay James. Matapos ang labanan, tinanong ni Kusanagi ang mga tauhan sa lugar kung naitala ba sa video ang buong pangyayari. Nang malaman niyang wala ng kumpletong recording, agad niyang inutusan ang lahat na umalis. Pagkatapos, personal niyang binura ang lahat ng kuha mula sa labanan at iniwan lamang ang bahagi kung saan nakikipaglaban si James kay Jacob. Layunin niyang ibunton kay James ang pagkamatay ni Jacob upang maniwala si Quentin na ito ang pumatay sa kanyang kapatid. Sa pamamagitan nito, balak niyang palalimin ang galit ni Quentin at gamitin ito bilang kasangkapan sa kanyang susunod na plano. Para naman sa mga empleyadong nakaalam ng katotohanan, naghanda na rin si Kusanagi ng paraan upang tuluyan silang patahimikin. Samantala, wala pang alam si Quentin na patay na ang kanyang kapatid. Pinamumunuan niya ang isa pang grupo ng mga asasin na sakay ng bangka patungo sa isla upang hulihin si Gina. Mula sa dalampasigan, nakita ni Eugene ang paparating na grupo at agad niyang napagtantong may masamang mangyayari. Sinubukan niyang tawagan si Gina upang bigyan ito ng babala. Ngunit abala si Gina sa pag-impake ng kanyang mga gamit sa loob ng silid kaya hindi niya nasagot ang tawag. Dahil wala ng ibang paraan, mabilis na sumakay si Eugene sa motorsiklo at buong bilis na nagtungo sa bahay nito. Sa pamamagitan ng surveillance drone, napansin ni Quentin na maraming tao ang nagtitipon sa paligid ng bahay ni Gina. Gayunpaman, handa siyang patayin ang sinumang haharang sa kanilang daraanan upang matapos ang misyon at mahuli si Gina. Si Eugene ang unang nakarating sa bahay. Nang malaman ni Minhae na malapit na ang assassin team, agad siyang nagpasya na si Eugene ang magdadala kay Gina sa pantalan. Samantala, mananatili siya roon kasama ang matabang lalaki upang pigilan ang mga kalaban. Hindi nagtagal, dumating sa harapan ng bahay ang assassin team na pinamumunuan ni Quentin. Mabilis silang nahati sa dalawang grupo at pinalibutan ang lugar mula sa iba't ibang direksyon. Ngunit hindi pa rin nila napigilan si Eugene na ilikas si Gina gamit ang makitid na daan sa likod ng bundok. Umakyat sa pader ang matabang lalaki at sunod-sunod na nagpaputok upang protektahan ang pag-atras ng kanyang mga kasamahan. Hindi niya alam na tahimik nang lumalapit sa itaas niya ang isang armadong drone. Kasabay ng isang malakas na pagsabog, napansin ng isang assassin sa surveillance feed na may motorsiklong mabilis na tumatakbo patungo sa pantalan. Nang mapagtanto ni Quentin na diretsyo roon ang motorsiklo, iniwan niya ang isang grupo upang ipagpatuloy ang pag-atake sa bahay ni Gina. Pagkatapos, pinangunahan niya ang natitirang mga tauhan sa pagtugis. Isang grupo ng mga assassin na may dalang riot shield ang unang sumugod sa loob ng bahay. Ngunit ilang hakbang pa lamang ang kanilang nagagawa nang biglang umalingaw-ngaw mula sa ibabang palapag ang sunod-sunod na putok ng baril. Agad namang walang habas na pinaputukan ng kanilang mga kasamahan ang sahig. Gayunpaman, matagal nang nakaalis si Minhae sa kanyang dating posisyon. Tahimik siyang umikot sa gilid at biglang gumanti ng putok. Samantala, naabutan na ng grupo ni Quentin sina Gina at Eugene. Patuloy silang hinahabol ng mga assassin habang nakatutok naman sa kanila mula sa itaas ang isang armadong drone. Dahil dito, napunta sina Gina at Eugene sa pinakadelikadong sitwasyong kanilang naranasan. Mabilis na sumugod ang drone patungo kay Gina. Ngunit sa loob lamang ng isang iglap, binaril niya yon at pinasabog sa himpapawid. Sa sandaling iyon, biglang umalingaw sa likuran ni Quentin ang sunod-sunod na malalakas na putok. Dumating si Minhae upang magbigay ng suporta. Agad na nagsagupaan ang magkabilang panig gamit ang mga machine gun. Gayunpaman, parehong nakatago ang mga ito sa likod ng bulletproof glass, kaya walang makapagpabagsak sa isa't isa. Sa kabilang panig, halos narating na nina Eugene at Gina ang pantalan. Ngunit sa kritikal na sandali, biglang nagpaputok si Quentin.
Direktang tumama ang bala sa gulong ng motorsiklo, dahilan upang mawalan ng kontrol ang dalawa at bumagsak. Marahang lumapit si Quentin kay Gina at itinuro ang bangkang balak nilang sakyan. Sa harap ng wala ng pag-asang sitwasyon, agad na humarang si Eugene sa harapan ni Gina. Ngunit hindi siya agad pinatay ni Quentin. Sa halip, ginamit niya ang buhay ni Eugene upang pilitin si Gina na sumama ng maayos. Nang malapit nang madala ni Quentin ang dalawa, muling lumitaw si Minhai. Gayunpaman, napakarami pa ring kalaban sa paligid at wala siyang oras upang makipaglaban kay Quentin. Dahil dito, mabilis niyang isinakay sina Gina at Eugene sa cargo ship upang makatakas. Inakala nilang tatlo na sa wakas ay ligtas na sila. Ngunit buhay pa rin si Quentin. Agad siyang sumakay sa motorsiklo at buong bilis na tumalon patungo sa barko ni Eugene. Sa deck, nagsimula ang matinding paghaharap ng dalawang babaeng asasin. Halos magkapantay ang kanilang kakayahan at walang gustong magpatalo. Nang makita yon, agad na inutusan ni Gina si Eugene na iliko pakaliwa ang barko. Dahil sa biglang pagliko at lakas ng enerhiya, natapon si Quentin patungo sa gilid ng deck. Gayunpaman, hindi pa rin niya isinuko ang planong hulihin ng buhay si Gina. Sa kanyang utos, agad na pinaandar ng mga kasamahang nagtatago sa dagat ang isang unmanned boat na puno ng mga pampasabog. Diretso itong sumugod patungo sa cargo ship. Kasabay nito, dalawang speedboat ang mabilis na lumapit mula sa magkabilang direksyon. Nang mapansin ni Minhai ang kakaiba, huli na ang lahat. Nakatutok na sa kanila ang isang heavy machine gun. Matapos lamang ang ilang sunod-sunod na pag-atake, napuno ng mga butas ng bala ang barko ni Eugene. Sa gitna ng magulong putukan, tinamaan si Eugene sa tiyan. Sa mga huling sandali ng kanyang buhay, tiningnan niya si Gina at sa wakas ay itinanong ang bagay na matagal na niyang gustong malaman. Pagkatapos, tuluyan siyang bumagsak sa harapan nito. Ang lalaking minsang pinaghinalaan ni Gina at ilang ulit niyang inakalang masamang tao ang siya palang tahimik na nagprotekta sa kanya gamit ang sarili nitong buhay. Ang pagkamatay ni Eugene ang naging sandaling tunay na nagbago at tumatag si Gina. Tumingala siya sa langit, napaiyak at 3 ulit na malakas na tinawag ang pangalan ng kanyang tiyuhing si James. Matapos ang ikatlong pagtawag, tunay na lumitaw si James sa kanyang harapan. Nang makitang ligtas at walang anumang pinsala si Gina, sa wakas ay nakahinga rin ng maluwag si James. Pinaputukan niya ang grupo ng mga kalaban, pinasabog ang kanilang mga bangka, at tuluyang nilipol ang lahat. Pagkatapos, agad na pinuntahan ni James ang kanyang pamangkin upang tingnan ang kalagayan nito. Ngunit hindi kinaya ni Gina ang matinding pagkabigla at dalamhati kaya nawalan siya ng malay. Nang magkamalay siya, nasa ospital na siya. Lumapit sa kanya ang isang kaibigan ni James at binigyan siya ng peking identification documents. Inalok din siya nitong pumunta sa ibang lugar at magsimula ng panibagong buhay. Ngunit tumanggi si Gina. Alam niyang saan man siya pumunta, patuloy lamang siyang hahabulin ng organisasyon. Dahil dito, nagpasya siyang tanggapin ang kanyang kapalaran at bumalik upang mamuhay kasama ang kanyang tiyuhin. Ngunit bago siya umalis, iginiit niyang nais muna niyang dumalo sa burol ni Eugene. Pagdating niya roon, nakita niyang umiiyak ang mga residente ng isla sa harapan ng larawan ni Eugene. Nakaramdam ng matinding pagkakasala si Gina dahil iniisip niyang siya ang dahilan ng pagkamatay nito. Hindi niya kayang harapin ang mga tao kaya tahimik siyang umalis. Ngunit napansin siya ng isa sa matatandang babae at agad siyang sinundan. Sinubukan nitong aliwin si Gina, niyakap siya, at sinabi na hindi niya kasalanan ang pagkamatay ni Eugene. Hiniling din nitong patawarin niya ang kanyang sarili. Tuluyang napaiyak si Gina at nangakong sisiguraduhin niyang makukuha ni Eugene ang hustisyang nararapat para sa kanya. Kasabay nito, nagtungo si Quentin upang ilibing ang kanyang kapatid. Naniniwala pa rin siyang si James ang pumatay rito. Habang umiiyak, nangako siyang ipaghihiganti ang kanyang kapatid. Kinabukasan, nagtungo si Gina sa hideout ng kanyang tiyuhin. Tuwang-tuwa si brother nang makita siya at agad siyang tinanggap. Tiniyak nitong magiging ligtas siya roon. Pagkatapos, dinala siya ni brother sa isang lihim na lagusan sa ilalim ng lupa upang makipagkita kay James. Nakita ni Gina ang buong grupo roon at nagpasalamat sa kanila dahil sa pagliligtas sa kanya. Iginiit din niyang mananatili siya kasama nila. Humingi ng tawad si James dahil nahuli siyang dumating upang iligtas ang kanyang pamangkin. Pagkatapos, dinala niya si Gina sa isang silid at sinabing magpahinga muna ito. Bago umalis, pinatay ni James ang surveillance camera upang magkaroon si Gina ng privacy. Ngunit nang maiwang mag-isa, muling naalala ni Gina si Eugene at hindi niya napigilang umiyak. Sinubukan niyang tipunin ang kanyang lakas ng loob. Sinampal niya ang sarili upang makapag-focus at pag-isipan kung paano niya maipaghihiganti si Eugene. Samantala, nagtipon si James kasama ang kanyang grupo upang pag-isipan kung paano sila makatatakas mula sa Babylon. Biglang pumasok si Gina habang galit. Sinabi niyang hindi solusyon ang patuloy na pagtakas. Kailangan nilang harapin at tuluyang wasakin ang organisasyon. Sawa na siyang tumakbo at ayaw na niyang may iba pang mamatay dahil sa kanila. Humanga ang buong grupo sa kanyang sinabi at nagpasya silang lahat na suportahan siya. Noong gabing iyon, sinimulan siyang sanay ni Minhai sa pakikipaglaban upang madagdagan ang kanyang karanasan. Sinubukan ni Gina na umatake, ngunit napakabilis at napakalakas ni Minhai. Wala pang isang segundo ay napabagsak na siya nito. Humanga si Gina sa kakayahan ni Minhai at naging determinado siyang maging kasing husay nito. Lumipas ang mga araw at patuloy siyang nagsanay araw at gabi. Tinuruan siya ng bawat kasamahan ni James ng kani-kanilang mga espesyal na kakayahan upang mapahusay siya sa lahat ng aspeto. Kalaunan, naging mahusay siyang sniper at natutong tumama sa target kahit mula sa napakalayong distansya. Natuto rin siya ng programming at hacking hanggang sa kayanan niyang pasukin ang iba't ibang electronic device.
Araw-araw din siyang patuloy na nagsanay kasama si Minhai. Sa huli, nagawa rin niyang talunin ito. Nang makita ni James ang naging progreso ng kanyang pamangkin, labis niya itong ipinagmamalaki. Pagkatapos, tinawag siya ni brother at dinala sa isang lihim na lagusan sa ilalim ng lupa. Sinabi nitong siya lamang ang nakaalam sa lugar na yon. Ipinaliwanag ni brother na kapag naramdaman niyang nasa matinding panganib siya at hinahabol ng Babylon, kailangan niyang gamitin ang lagusan upang makatakas. Pagkatapos, kailangan niyang pasabugin ang daan upang walang sinumang makasunod sa kanya. Kinabahan si Gina sa kanyang narinig. Gayunpaman, nagpasalamat siya kay brother at nangakong gagawin yon kapag kinakailangan. Pagkatapos, nagpa siya si Gina na simulan ang sarili niyang plano. Tinipon niya sina James at ang buong grupo at sinabi niyang personal siyang makikipagkita sa pinuno ng Babylon. Nagulat ang lahat dahil napakadelikado ng misyon. Ngunit hiniling ni Gina na magtiwala sila sa kanya. Kinabukasan, nagtungo siya sa napagkasunduang lugar. Dumating ang pinuno ng Babylon kasama si Quentin. Nagulat si Gina nang makita si Quentin dahil isa ito sa mga taong konektado sa pagkamatay ni Eugene. Nagalit siya at naisa na itong salakayin upang makapaghiganti. Ngunit pinigilan niya ang kanyang emosyon upang hindi masira ang plano. Hinarap niya ang pinuno at sinabing kapag nagpatuloy ang digmaan, mas marami pang tao ang mamamatay. Inalok niyang ibalik ang hard drive at makipagkasundo para sa kapayapaan. Ang kondisyon niya ay tigilan ng Babylon sina James at ang buong grupo nito at huwag nang subukang patayin ang mga ito. Iniabot niya ang susi ng sasakyang kinalalagyan ng hard drive. Sinabi niyang kapag pumayag ang Babylon sa kanyang mga kondisyon, maaari nilang kunin iyon. Ngunit kapag tumanggi sila, pasasabugin niya ang buong lugar kasama ang hard drive at lahat ng naroon. Nagulat ang pinuno ng Babylon sa tapang ni Gina. Inakala niyang isa lamang itong mahina at madaling takutin na dalaga. Ngunit napatunayan nitong matapang at mahusay siyang kalaban. Sa huli, napilitan itong tanggapin ang lahat ng kondisyon ni Gina. Samantala, nakapwesto sa malayo si James na may hawak na sniper rifle upang protektahan ang kanyang pamangkin. Natuwa siya nang makitang matagumpay ang plano ni Gina. Pagbalik nila sa hideout, nagpa siya ang buong grupo na magdiwang. Masaya si Gina dahil sa wakas ay naniniwala siyang ligtas na silang lahat. Sinabi niyang noong bata pa siya ay nawala ang kanyang pamilya. Ngunit ngayon, ang mga taong naroon ang naging bago niyang pamilya. Hiniling niya sa kanila na lumayo na sa panganib upang makapamuhay silang lahat ng tahimik. Naantig ang lahat sa kanyang sinabi. Sumang-ayon sila at masayang uminom ng magkakasama. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Biglang nakatanggap si James ng tawag mula kay Brian na humihingi ng tulong. Doon niya nalaman na dinukot si Brian. Isang linggo bago yon, bumalik si Brian sa sarili niyang bansa upang mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang anak. Patuloy niyang inalagaan ang anak dahil ito na lamang ang mayroon siya. Ngunit pagdating niya sa bahay, nagulat siyang naghihintay na roon ang isang grupo ng mga kalaban. Naglatag pala sila ng bitag upang hulihin siya. Inakala ng mga lalaki na madali lamang siyang matatalo. Hindi nila alam na isa siyang napakadelikadong mandirigma. Agad niyang ginamit ang lahat ng kanyang kakayahan sa Muay Thai upang ipagtanggol ang sarili. Sunod-sunod niyang pinabagsak ang mga kalaban at sinira ang mga buto sa kanilang mga mukha. Kahit mas marami sila, walang sinuman ang makalaban sa kanya ng maayos. Ngunit gumamit ng maruming paraan ang mga kalaban. Dinukot nila ang kanyang anak dahil alam nilang iyon ang pinakamalaking kahinaan niya. Dahil dito, napilitan siyang sumuko upang mailigtas ang buhay ng kanyang anak. Sa kasalukuyan, nang malaman ni James ang nangyari, agad siyang nagpasya na pumunta roon upang tumulong. Naghanda siya ng damit at isang bag na naglalaman ng lahat ng kagamitang kakailanganin niya. Nag-alala si Gina at hiniling na isama siya. Ngunit tumanggi si James dahil ayaw niyang muling ilagay sa panganib ang kanyang pamangkin. Tiniyak niyang magiging maayos siya. Nagpaalam siya kay Gina at mabilis na umalis sakay ng motorsiklo. Kinabukasan, nakarating si James sa Thailand. Agad siyang nagtungo sa isang lihim na tindahan upang mangalap ng impormasyon tungkol kay Brian. Ngunit biglang pumasok ang isang grupo ng mga thug. Dahil maayos at kalmado ang hitsura ni James, inakala nilang madali lamang siyang takutin. Hindi nila alam na isa siyang napakadelikado at walang awang mandirigma kapag kinakailangan. Nagpa siya si James na turuan sila ng leksyon. Nilabanan niya ang isa at madaling pinabagsak ito. Inagaw niya ang sandata nito at muling inatake hanggang sa malubhang masugatan ang kamay nito. Pagkatapos, inihagis niya ang lalaki patungo sa mga kasamahan nito. Binalaan niya ang lahat na yon din ang sasapitin ng sinumang susubok pang lumapit sa kanya. Natakot ang grupo sa kanyang lakas at napagtantong hindi siya ordinaryong tao. Gayunpaman, nagpa siya pa rin silang sabay-sabay siyang salakayin. Ngunit sunod-sunod lamang silang pinabagsak ni James. Matapos talunin ang lahat, kumpiyansa siyang lumabas ng tindahan. Sa kasamaang palad, naghihintay na sa labas ang mas marami pang tauhan ng grupo. Sinamantala nilang sugatan na siya. Sabay-sabay nila siyang inatake at ginamitan ng electric shock. Sinubukan ni James na tiisin yon, ngunit hinampas siya sa ulo hanggang sa mawalan siya ng malay. Samantala, nakagapos ang mga kamay at paa ni Brian habang patuloy siyang pinahihirapan ng grupo. Lumapit ang kanilang pinuno at tinanong kung nasaan ang hideout ni Gina. Tumanggi si Brian na magsalita. Dahil dito, ginamit ng pinuno ang kanyang anak upang takutin siya. Ipinakita nito ang larawan ng bata at sinabing nasa panganib ang buhay nito. Muli siyang tinanong tungkol sa hideout ni Gina, ngunit patuloy siyang tumanggi. Sa huli, binalaan siyang papatayin ang kanyang anak kapag hindi siya sumunod. Pagkatapos, nilagyan siya ng tracking device sa katawan.
Inutusan siyang pumunta sa hideout upang matukoy nila ang eksaktong lokasyon nito. Dahil nasa panganib ang buhay ng kanyang anak, wala siyang ibang pagpipilian kundi sundin ang utos. Noong gabing iyon, nagtungo si Brian sa hideout. Pagdating niya, agad siyang nawalan ng malay. Nakita siya ni Gina at mabilis siyang dinala sa loob upang gamutin. Nang magkamalay siya, inakala ni Gina na matagumpay siyang nakatakas mula sa mga kalaban. Hinayaan niya itong magpahinga. Ngunit labis ang pagkakasala ni Brian dahil alam niyang ipinagkanulo niya ang kanyang mga kasamahan. Gayunpaman, wala siyang nakitang ibang paraan upang mailigtas ang kanyang anak. Pagkatapos niyang makabawi, palihim siyang naglibot sa buong hideout upang matukoy ng mga kalaban ang mga pasukan at labasan nito sa pamamagitan ng tracking device. Samantala, nakabitin at nakagapo si James. Lumapit sa kanya ang isa sa mga gwardiya at sinamantala ang pagkakataong hindi siya makalaban. Paulit-ulit siyang hinampas nito ng buong lakas. Nagkunwari si James na nawalan ng malay. Nang tuluyang umalis ang gwardiya, ginamit niya ang kanyang kakayahan upang putulin ang tali at palayain ang sarili. Nagulat ang gwardiya nang makita siyang nakawala at agad siyang sinubukang salakayin. Ngunit mabilis siyang pinabagsak ni James. Kinuha niya ang handgun nito at pinatay ang kuryente sa buong lugar. Pagkatapos, nagsimula siyang kumilos sa dilim at isa-isang harapin ang mga natitirang kalaban. Sa huli, ang gwardyang nagpahirap sa kanya ang natira. Nagpasya si James na pagsisihan nito ang lahat ng ginawa. Pinabagsak niya ang lalaki sa lupa at buong lakas na tinapaktapakan ang binti nito. Mula rito, nalaman niya kung saan nakakulong ang anak ni Brian. Pagkatapos makuha ang impormasyon, tuluyan niyang pinabagsak ang gwardiya gamit ang handgun. Sa mga sandaling iyon, napilitan si Brian na sundin ang utos ng pinuno ng grupo. Hiniling niya kay Minhai na samahan siya upang iligtas ang kanyang anak. Dinala niya ito sa isang liblib na lugar at naglatad ng bitad. Bigla niyang binangga si Minhai gamit ang sasakyan at itinulak ito mula sa tulay. Nagulat si Minhai at pilit na kumapit sa pinto. Ngunit humingi lamang ng tawad si Brian, lumapit sa kanya at pinaputukan siya gamit ang handgun. Pagkatapos, itinapon niya si Minhai sa tubig. Bumalik siya sa hideout upang hulihin si Gina. Nagulat si Gina nang malaman niyang pinagtaksilan sila ni Brian. Agad niyang kinuha ang handgun at tinakot siyang papatayin. Ngunit hindi niya magawang kalabitin ang gatilyo dahil minsan siyang sinanay ni Brian at itinuring niya itong parang isa pang tiyuhin. Humingi ng tawad si Brian kay Gina bago siya pinabagsak sa sahig. Pagkatapos, itinali niya ang mga kamay nito, pinatay ang security system at binuksan ang pinto upang makapasok ang mga kalaban. Kasabay nito, matagumpay na nakapasok si Quentin at ang kanyang grupo sa likurang pasukan. Nagkataong nakita sila ng isa sa mga kaibigan ni James. Nagpasya itong pigilan sila anuman ang mangyari at nagsimulang maglagay ng mga bomba sa iba't ibang bahagi ng lugar. Ngunit sa kasamaang palad, nakita siya ng isa sa mga kalaban. Palihim siyang sinalakay mula sa likuran at pinatay. Tuluyang napaiyak si Gina at tinanong si Brian kung bakit niya nagawa ang lahat ng iyon. Humingi itong muli ng tawad at sinabing wala siyang ibang pagpipilian kung nais niyang mailigtas ang kanyang anak. Pagkatapos, tinawagan niya ang grupo upang ipaalam na natapos na niya ang kanyang misyon. Ngunit nagulat siya nang si James mismo ang sumagot sa telepono. Doon niya nalaman na nailigtas na ni James ang kanyang anak at ligtas na ito. Labis siyang nagulat nang marinig ang boses ng kanyang anak. Habang umiiyak, nagpasalamat siya kay James. Nakaramdam siya ng matinding pagkakasala at pinagsisihan ang lahat ng ginawa niya. Dahil dito, nagpasya siyang itama ang kanyang pagkakamali. Agad niyang pinalaya si Gina at sinabing sumama ito sa kanya. Nangako siyang poprotektahan siya anuman ang mangyari. Wala nang ibang magawa si Gina kundi sumama. Ngunit paglabas nila, nakita niya si Quentin at ang grupo nito. Huminto si Gina at nagpasya na oras na upang ipaghiganti si Eugene. Binuksan niya ang isang lihim na safe at kumuha ng mga armas at bala. Nakipagtulungan siya kay Brian at sabay nilang pinaputukan ang mga kalaban. Marami silang matagumpay na napabagsak. Pagkatapos, patuloy silang bumaba sa ilalim ng lupa hanggang sa makarating sa lihim na lagusan. Nagpasya silang tumakas doon at pagkatapos ay pasabugin ang buong lugar. Ngunit tumanggi si Brian na sumama kay Gina. Nais niyang manatili upang pigilan ang mga kalaban. Nagpaalam siya at hiniling kay Gina na manatiling buhay. Pagkatapos, isinara at nilock niya ang pinto mula sa labas. Tuluyang napaiyak si Gina nang mapagtantong isasakripisyo ni Brian ang kanyang sarili. Sinubukan niyang bumalik upang tulungan ito, ngunit sinabi ni brother na mula lamang sa labas maaaring buksan ang pinto. Wala nang nagawa si Gina kundi ipagpatuloy ang pagtakas habang umiiyak. Samantala, mag-isang hinarap ni Brian ang buong grupo ng mga kalaban. Marami siyang matagumpay na napabagsak dahil sa kanyang mahusay na kakayahan sa pakikipaglaban. Ngunit dahil sugatan na siya, unti-unti siyang nanghina. Hindi nagtagal, dumating ang mas marami pang kalaban at tuluyan siyang napalibutan. Sunod-sunod nila siyang binugbog. Alam niyang iyon na ang kanyang katapusan. Dahil dito, nagpasya siyang isama sa kamatayan ang lahat ng nasa paligid. Kinuha niya ang mga bomba at pinasabog ang buong lugar. Gayunpaman, nakaligtas si Quentin sa pagsabog. Agad niyang sinundan si Gina papasok sa lihim na lagusan. Sinubukan siyang barilin ni Gina gamit ang handgun, ngunit naubusan siya ng bala. Sinamantala ni Quentin ang pagkakataon at pinaputukan siya gamit ang sniper rifle. Ngunit biglang humarang si brother sa harapan ni Gina at siya ang tinamaan ng bala. Malubha ang kanyang sugat. Hiniling niya kay Gina na iwan na siya at tumakas kaagad. Pagkatapos, itinulak niya ito papalayo at isinara ang pinto upang maprotektahan siya.
Sinubukan ni Quentin na paputukan si Gina, ngunit gawa sa bulletproof steel ang nakasarang pinto. Nakarating si Gina sa dulo ng lagusan at napagtantong ligtas na siya. Ngunit nang tingnan niya ang surveillance monitor, nakita niyang namatay ang mga kaibigan ng kanyang tiyuhin. Tuluyan siyang napaiyak at nangakong ipaghihiganti silang lahat. Pagkatapos, tinapakan niya ang self-destruct button. Sumabog ang buong hideout kasama ang mga kalaban at si Quentin na nasa loob. Pagkatapos, pagod na lumabas si Gina mula sa lagusan. Patuloy siyang naglakad sa kabubatan hanggang sa makarating sa kalsada. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at inakalang sa wakas ay ligtas na siya. Ngunit biglang lumitaw sa harapan niya ang isang miyembro ng murder help na may dalang sandata. Natakot si Gina dahil inakala niyang papatayin siya nito. Ngunit tiniyak ng lalaki na dumating siya upang protektahan si Gina. Sinabi rin nitong nailigtas niya si brother bago sumabog ang hideout. Labis na natuwa si Gina at agad siyang tumakbo upang yakapin ito. Dinala nila si brother sa isang lihim na underground tunnel upang itago at gamutin. Pagdating doon, nakita rin ni Gina si Minhai na walang malay. Nalaman niyang buhay pa ito, ngunit kritikal ang kalagayan. Natuwa si Gina at hinawakan ang mga kamay ni Minhai upang aliwin siya. Pagkatapos, dinala siya ng miyembro ng murder help sa isang lihim na storage room na puno ng lahat ng armas na maaari niyang kailanganin. Nagpasya si Gina na hanapin ang kanyang tiyuhing si James upang muli silang magtulungan at maghiganti sa Babylon. Samantala, nagmamaneho ang pinuno ng Babylon nang biglang lumitaw sa harapan niya si Quentin na buhay pa pala. Nagtaka ang pinuno kung ano ang kailangan nito. Ngunit inilabas ni Quentin si James na nakagapos at sinabi niyang nahuli niya ito. Natuwa ang pinuno at dinala si James sa headquarters ng Babylon. Nagpasya siyang pahirapan ito upang pagsisihan nito ang lahat ng ginawa. Ikinabit niya si James sa isang lie detector. Habang tumatawa, tinanong niya kung talagang iniisip nitong kaya nitong talunin ang Babylon. Ngunit sinabi ni James na ang tanging nais niya ay mamuhay ng tahimik kasama ang anak ng kanyang kapatid. Hiniling niyang patayin na lamang siya at pabayaan si Gina na mamuhay ng payapa. Ngunit tumanggi ang pinuno. Determinado itong patayin silang dalawa upang maagaw ang murder help. Habang pinahihirapan si James, kinunan niya ito ng video at ipinadala kay Gina. Nagulat si Gina nang makita ang video. Nasaktan siya sa kanyang nakita at tuluyang napaiyak. Naging determinado siyang iligtas ang kanyang tiyuhin anuman ang mangyari. Umupo siya kasama si brother upang bumuo ng bagong plano. Biglang nagkamalay si Minhai at nagpasya ring tumulong. Isinama niya si Gina sa labas at magkasama silang naglakad. Umupo sila sa isang mataas na lugar. Pinayuhan ni Minhai si Gina na kontrolin ang kanyang emosyon upang makakilos siya ng maayos. Nagpasalamat si Gina at nangakong gagawin yon. Hinawakan niya ang larawan ng mga kaibigan ng kanyang tiyuhin na namatay. Nagpaalam siya sa kanila at nangakong ipaghihiganti silang lahat. Pagbalik niya sa hotel, tinawagan ni Gina ang pinuno ng Babylon. Binalaan niya itong pabayaan ang kanyang tiyuhin kung ayaw nitong pagsisihan ng lahat. Siyempre, tumanggi ang pinuno. Ngunit sinabi ni Gina na ang lahat ng nangyari hanggang ngayon ay simula pa lamang. Binalaan niya itong paghandaan ang susunod na mangyayari. Pagkatapos, ibinaba niya ang tawag. Agad niyang inilagay sa murder help ang larawan ng pinuno ng Babylon at nagtakda ng $5 bilyong na bounty para sa pagpatay rito. Napakalaki ng halaga kaya sinumang makakuha nito ay hindi nakakailanganing magtrabaho habang buhay. Mabilis na kumalat ang bounty at nagsimulang hanapin ng lahat ang pinuno ng Babylon. Nang malaman yon, natakot ang pinuno dahil nasa panganib na ang sarili niyang buhay. Agad niyang tinawagan ang organisasyon at humiling ng isang private plane upang makatakas. Pagkatapos, tinipon niya ang lahat ng miyembro ng Babylon at ipinadala ang mga ito kasama si Quentin upang patayin si Gina. Hindi nagtagal, nakarating ang grupo sa tunnel kung saan nagtatago si Gina. May kasama silang mga robot. Sinira nila ang pinto at pumasok upang patayin siya. Ngunit biglang inutusan ni Quentin ang sarili niyang grupo na mabilis na umatras. Doon ibinunyag ang tunay na nangyari sa isang flashback. Nang magkita noon sina Quentin at James, agad siyang sinalakay ni Quentin upang ipaghiganti ang kanyang kapatid. Ngunit naiwasan ni James ang lahat ng kanyang atake at madali siyang napabagsak. Pagkatapos, hiniling niyang pakinggan muna siya nito. Sinabi ni James na hindi siya ang pumatay sa kapatid ni Quentin. Ang tunay niyang kalaban ay ang pinuno ng Babylon na matagal nang nagsisinungaling at ginagamit lamang siya. Pagkatapos, ipinakita ni James ang video ng mismong sandali ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Doon nalaman ni Quentin na si Blake ang tunay na pumatay rito. Sadyang itinago sa kanya ng pinuno ng Babylon ang katotohanan upang magamit ang kanyang galit para sa sarili nitong plano. Nagulat si Quentin sa kanyang nakita at agad siyang nagpasya na maghiganti. Dahil dito, nakipagkasundo siya kay James sa isang plano upang minsanang mapabagsak ang lahat ng miyembro ng Babylon. Sa kasalukuyan, biglang umalingaw ang isang malakas na pagsabog at natrap sa loob ng tunel ang buong grupo ng Babylon. Labis na nagulat ang kanilang pinuno nang mapagtantong isa palang malaking ambush ang lahat mula pa sa simula. Mabilis siyang lumabas sa kanyang opisina at sinubukang tumakas. Ngunit nakita niyang nakatayo sa kanyang harapan si James. Doon niya nalaman na nakatakas na ito mula sa pagkakabihag at napabagsak ang lahat ng gwardiya. Sa matinding galit, naghanda siyang patayin si James. Agad siyang nagtungo sa armory at nagsuot ng protective armor upang maprotektahan ang kanyang sarili. Kasabay nito, dumating si Gina kasama ang mga miyembro ng murder help at hiniling sa mga ito na tulungan siyang pabagsakin ang pinuno ng Babylon. Ngunit pagdating niya, nakita niyang naghihintay sa kanya si James.
Labis na natuwa si Gina nang makitang ligtas ang kanyang tiyuhin at agad niya itong niyakap. Nagpasya silang magtulungan upang tuluyang mapabagsak ang pinuno. Gayunpaman, nakapaghanda rin ito para sa kanilang pagdating. Bigla nitong inilabas ang isang RPG at pinasabog ang kanilang kinaroroonan, dahilan upang tumilapon silang lahat. Agad na gumanti ng putok ang mga miyembro ng Murder Help. Ngunit mahusay ding mandirigma ang pinuno dahil dati rin siyang miyembro ng Special Forces. Madali niyang naiwasan ang kanilang mga atake at patuloy na naghagis ng mga bomba. Marami sa kanilang grupo ang kanyang napabagsak. Doon napagtanto ni James na hindi madaling kalaban ang pinuno. Nag-alala siya para kay Gina kaya nagpasya siyang personal itong harapin. Mabilis siyang nagtungo sa system room upang protektahan ang kanyang pamangkin. Ngunit alam ng pinuno ang password kaya nakapasok din ito at tumawa habang naghahanda upang patayin si James. Sa sandaling iyon, hinarap siya ni Gina. Sinabi nitong marami na siyang kinuha mula sa mundo kaya panahon na upang may ibalik naman sa kanya. Pagkatapos, direktang binaril ni Gina ang kanyang ulo at tuluyang pinatay ang pinuno ng Babylon. Nagulat si James. Dati ay ayaw ni Gina sa karahasan, ngunit ngayon ay napagtanto niyang malaki na ang ipinagbago ng kanyang pamangkin at handa na itong gawin ang anumang kinakailangan upang mabuhay. Matapos matagumpay na matapos ang misyon, lumabas silang dalawa mula sa lugar. Ngunit bago tuluyang umalis, pinindot ni James ang isang baton at pinasabog ang headquarters ng Babylon. Labis na natuwa si Gina dahil sa wakas ay naniwala siyang ligtas na sila. Nagpasya siyang panatilihing bukas ang Murder Help upang maprotektahan ang kanyang tiyuhin at lahat ng taong mahal niya. Matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, wala na silang malaking hadlang na haharapin at maaari na silang mamuhay ng tahimik at payapa. Maaari na ring mamuhay ng normal si Gina, magmahal, magpakasal, at magkaroon ng sarili niyang pamilya balang araw. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.